Yan. At ito yung sinasabi ko din na isa sa nakakatulong para magkaroon ng magandang alsa yung bibingka. So yan na mga boss, tapos na. At nalagyan na natin ng queso o cheese yung sa taas. Yan na yun mga boss. Ito na yung ating finished product at ready to sell na to. Welcome back sa inyo lahat mga boss. Isang magandang madaling araw sa inyong lahat. Ngayong araw mga boss ay babalik na tayo sa pagluluto ng ating bibingka. Alam niyo naman, umuwi tayo ng probinsya kaya natigil yung ating pagluluto ng bibingka. At sa mga nakakilala sa akin, lalo dun sa mga matagal ko ng subscriber, nagluluto talaga tayo ng bibingka mga boss. Araw-araw yan. Babalik na tayo sa pagluluto dahil para madagdagan yung ating extra income. Dahil wag natin pabayaan yung ating tindahan na hindi mabigatan sa kanyang mga gastusin. At time check. Ayun 5:03 na ng umaga at kakarating ko lang galing sa palengke. Alas 3 pa ng madaling araw ay gising na kami at namamalingki na ako para sa mga ingredients ng ating gagawin. Kasi dito pwedeng bilhin ng advance kasi may gata ito. Kailangan nito ay fresh yung gata na ginagamit natin dito. Yan. At syempre, may mga itlog, mga gatas pa, at saka yung mga iba pang pangangailangan na ginagamit dito sa ating pagluluto. Ayun. Okay. At ito yung ating giniling na bigas. Ay giniling na natin to kagabi. Gabi pa lang ginigiling na natin para ngayon ay hindi na tayo paghahol sa oras kapag medyo inalanganin tayo ng gising. Yan. Meron na tayong ganito kasi medyo matagal din itong gilingin lalo kapag nagkaka-aberya yung gilingan. At ito yung aming gilingan. Yan. At yun mga boss, timplahin na natin. Sa mga bago pa lang na makakapanood nito, meron na tayong mga tutorial kung paano ito ginagawa. Balikan nyo na lang yung mga dati nating video mga boss. Meron na tayong dito, video kung paano ito ginagawa. Yung kompletong video simula sa paggiling hanggang dito sa pagtimpla at kung ano yung mga gamit sa mga pagtimpla natin. Yan. At sa mga hindi pa nakakalam mga boss, ito ay isa sa pinakamagandang gawing extra income kasi maliit na yung puhunan tapos balik agad. Saka isa pa, medyo malaki-laki din yung tubo dito. Kaya yun, hindi natin to iniiwanan. Talagang sinasabay natin siya sa ating mga paninda para at least kahit paano mabawasan yung gastusin dun sa tindahan para at least makasurvive tayo. Kasi kung iasa natin lahat sa tindahan ay baka hindi kakayanin kasi hindi naman yan permanenteng maganda yung kita. May araw na hindi ganun kaganda at may araw din na maganda. Kaya yun, kung wala kang extra income kagaya nito at doon mo kukunin kahit sa araw na hindi maganda yung ganyang kita ay baka malugi. Okay, tara! Tawag nito mga boss, baking calumet all purpose. Ito na natin yung baking mga boss kasi para at least mahalo muna siya ng walang ibang halo para hindi siya magkakaroon ng buo-buo. Kaya yun ang pinakauna natin nilagay, yung pinaka-baking niya. Pagkatapos, pwede mo nang ihalo kahit alin dyan, kahit saan dyan. Pwede mo, kahit pagsamasamahin mo na. Tapos mo siyang haluin mga boss, magiging ganun na siya. Ayan.
ito yung pinakakulay niya. Maganda sana kung may maganda tayong panghalo, yung di kuryente. Pero wala tayong ganun, kaya ito yung gamit natin, sandok. Yan, okay na. Ito na siya. Yan, pwede mo na siyang lutuin. Okay? At yun mga boss, yan. Meron tayong baga dito. Ayun, nakapagpalingas na tayo at yan, umpisahan na natin magluto. Yung pinakalutuan natin ganito. Ito, paso. Dito natin lulutuin, lalagyan lang natin dito ng dahon. Tapos lagyan natin diyan ng yung minasa natin. Saka lalagyan natin, papatungan natin ng ganito. Ganyan. Nakaganyan yan siya. Kailangan nating painitin para mas maganda yung magiging alsa niya, para pantay-pantay yung kanyang laki at maganda yung umbok ng bibingka na ginagawa natin. Yan. At ito yung ating takalan. Isang puno nito ay isang piraso. Yan, yung natin lalagay dyan. At yung presyo 45 pesos. Yan yung bintahan namin dito mga boss. Kaya yun. At sa 3 kilo mga boss ay kaya mong gumawa ng 40 to 45 piraso na bibingka. Compute nyo yun kung magkano. Tapos less nyo yung puhunan na 900. At yung matitira ay yun yung tubo nyo. Okay? Mas maganda kung marami kayong magagawa. Kung maka 10 kilo kayo, mas malaki. Pero sa amin dito dahil pang sideline lang naman namin to. At saka hindi naman ganun kadami yung tao namin dito. So 3 kilo lang yung ginagawa namin. Lalagyan mo muna ng ganito, yung ilalim, yung mga maliliit na dahon na pinagugupit-gupit. Yan. Ang purpose nun, para hindi masunog yung pinakailalim ng bibingka. Tapos ito, itlog na maalat. Sobra to nung nilagay natin kanina dito, yung hinalo natin, yung dinurog natin. Ito yung kasobra niya, yung kalahati niya. Ito naman yung hihiwa-hiwain natin para ilagay natin sa taas para magkaroon lang ng kunting toppings. At nagpapatulong din to para mas lalong umalsa yung ating bibingka. Kasi pag nagkaroon siya ng kunting bitak, makakabuelo ng alsa yung bibingka. Kaya lalaki pa siya. Medyo maumbok siya tingnan. At ganito na siya mga boss. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kailangan mainit na yung lutuan para magiging maganda yung alsa niya. Ganyan na Yan. At ito yung sinasabi ko din na isa sa nakakatulong para magkaroon ng magandang alsa yung bibingka, yung itlog. Kasi nakikita niyo yan, nagkakaroon siya ng bitak. So nakakapwersa yung pinaka galapong niya na umalsa. Yan, ganyan siya. Tapos lalagyan mo siya ng ganyan kasi nakikita niyo meron siyang parang toasted. So lalagyan nyo siya ng dahon para hindi siya kaagad ma-toasted. Yan. At yun mga boss, medyo paluto na siya. Yan. Paluto na siya. So lalagyan na lang natin siya ng margarine sa taas. Tapos lalagyan natin ng cheese. At yun na, hahanguin na natin. So yan na mga boss, tapos na. At lalagyan na natin ng queso o cheese yung sa taas. Yan na yun mga boss. Ito na yung ating finished product at ready to sell na to. Yan, dadalhin na natin to doon sa labas. Sa estante. Yan. Dito siya ilalagay. Yan. Yan na. At may ilaw yan. Tapos may may apoy sa ilalim para lagi siyang mainit. Okay? Ito yung ating mangga, ating prutas. Yan. At yung ating tindahan. Yan. Good morning. Yan. Milaw na siya. Para mas lalong pansinin. Ganyan yan dyan sa labas. At yun mga boss, ganyan yung process natin.
At yan, ulit-ulitin lang natin yan hanggang sa maubos natin ito. Yan. Ganun lang. Siguro matatapos ko to mga alas 8 o alas 9 ng umaga. Matatapos ko na to. Kasi konti lang naman, 45 piraso lang pinaka-maximum nito. Basta pinaka-minimum niya is 40. Tapos pinaka-maximum niya is 45. Nandyan lang yan, naglalaro lang yan dyan. At hindi siya nagpapare-parehas. Gawa nga ng, kung minsan, hindi parehas yung alsa ng bigas. Pero hindi naman siya naglalayo. Nasa ganyan lang talaga. 40 to 45 piraso. Okay?